Sa marahil sa hindi maitatanggi ng isang tao sa kanyang buhay, iyon ay ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao. Ito man ay sa kanyang sariling pamilya, ito man ay sa kanyang kaibigan, katrabaho, marahil kaklase, at iba pa. Pero para sa mga Kristiyano, lalong higit, isa marahil sa mga hindi niya maitatanggi sa kanyang buhay, iyon ay ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa Kristiyano. Itanggi man marahil niya ito, pero hindi niya talaga ito maitatanggi. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay isang iglesia. At alam natin ang ibig sabihin ng isang iglesia. Ito ay kalipunan ng mga mananampalataya, kalipunan ng mga mananampalatayan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihiwalay ang iyong sarili sa iba. Yan din ang dahilan kung bakit sa iglesia ay magkakaiba ng uri. Marahil mayroong mayaman, marahil mayroong ding hindi. Or mayroong mahirap, marahil mayroong matalino, pero meron ding hindi. Pero hindi yan ang mahalaga sa iglesia. Dapat ay may tingnan tayo na mas mahalaga sa iglesia. Pero dahil nga siguro, magkakaiba ang nasa loob ng iglesia, dito nagkakaproblema. Dito nag-uumpisa ang mga sigalot o hindi pagkakaintindihan. At ito tutunghayan natin sa buwan na ito at sisikapin natin na masolusyonan ang bagay na ito mula sa liwanag ng salita ng Diyos. At titingnan natin yan kung tayo makapagpapatuloy pa dito bukod sa buwan na ito ng Mayo. At para nga sa pag-uumpisa ng ating bagong seryeng ito, muli ay iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo. Babalik tayo sa Ebanghelyo ni Mateo. Kabanata 18. Ang teksto natin ay mula talatang, nais kong umpisahan natin yan mula talatang 5 hanggang 9. Ebanghelyo ni Mateo 18, talatang 5 hanggang 9. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitina ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. At kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisang mata kaysa dalawang mata na maitapon sa impyerno ng apoy. Ang ating tekstong ito ay bahagi na ika-4 na diskurso ng ating Panginoon sa Ebanghelyong ito ni Mateo. Maalala nyo na ang Ebanghelyong ito ni Mateo ay nahahati sa 5 mahahabang diskurso o pagtuturo ng Panginoon. At dito sa partikular na diskurso o pagtuturong ito ng Panginoon, ang pinaka-focus o sentro ng kanyang pagtuturo ay patungkol sa kung anong ugali ang dapat umiral sa kanyang mga alagad doon sa nasa ilalim ng kanyang kaharian. At ang pasimulangan ng kanyang pagtuturo dito ay itinuro niya na sila ay dapat maging tulad
sa mga bata. Napakaganda ng naging pag-uumpisa dito ng Panginoon sa ika-4 niyang diskursong ito, sapagkat may kinalaman ito sa kanyang mga susunod na pagtuturo o pagtalakay. At una na nga dito ay itong ating teksto. Pero kung maaalala nyo lamang yung ating naging mensahe sa pag-uumpisa ng diskursong ito, nakita natin na itinuro niya sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng kapakumbabaan. At inihalintulad nga iyan sa isang bata sa kanilang panahon noon. Alam natin, ibig sabihin ng isang bata sa kanilang panahon noon, nakita natin na wala silang mataas na pagtingin sa kanilang sarili. Hindi natin sila may ihahalintulad sa marahil sa ating panahon ngayon. Ngayon, marahil ang kapansin-pansin sa sinasabi dito ng Panginoon ay kung sino man daw ang tumanggap sa isang batang tulad nito, nagpatayo siya ng isang bata sa kanilang kalagitnaan, ang sinasabi niya ay sino man daw tumanggap sa isang batang tulad nito sa kanyang pangalan, in the name of Jesus, ay siya daw ang tinatanggap. Yan ang dahilan kung bakit binasa natin ang talatang 5 at sinasabi ng ilang mga scholar na malaki ang kaugnayan niyan. Actually, hindi nila isinama yan doon sa unang mga talata, kundi mas ikinabit dito sa ating teksto. Grabing pribilehiyo ang ipinapakita dito. Isipin mo, tatanggap ka lang ng isang bata sa kanilang panahon, sa kanyang pangalan, ay siya mismo ang tinatanggap. Siguro kung merong isang malaking pagpapala na pwede mong asamin sa iyong buhay, yun ay walang iba kundi ang matanggap mo mismo ang Panginoong Jesus. Pero hindi po ito natatapos dito. Ipinakita dito ang responsibilidad dito, at ito nga po ang sinasabi sa ating teksto. Ngayon, paano ipinakita ang ating responsibilidad dito? Ipinakita dito na hindi daw tayo dapat maging katitisuran sa ating kapatid. Ganyan mo tingnan ang pribilehiyo na meron ka kay Hesukristo. Totoo na meron kang pribilehiyo kay Hesukristo. Hindi marahil maihahalid tulad dyan sa ibang mga pribilehiyo, pagpapala, higit yung pribilehiyo, pagpapala na meron ka kay Hesukristo, ngunit huwag mong kalilimutan na may kaakibat ito. Kaya ito yung mensahe ko ngayong hapon, ang tumanggap ng malaking pribilehiyo kay Hesukristo ay hindi nagiging katitisuran sa kanyang kapatid. Ang tumanggap ng malaking pribilehiyo kay Hesukristo o pagpapala kay Hesukristo ay hindi nagiging katitisuran sa kanyang kapatid. Gusto nating linawin ng kaunti ang ibig sabihin ng pagiging katitisuran. Hindi ibig sabihin ito na parang kung sinasabi mo na natitusod ka sa iyong kapatid o parang nakakatisod itong kapatid na to, hindi ibig sabihin niya na parang hindi mo lamang nagugustuhan ang kanyang ugali. Ganyan yung parang karaniwan na kaisipan natin sa usapin ng pagkatisod. At dati nga, ganyan din ang aking kaisipan, nakakatisod itong kapatid, arang ayaw mo yung kanyang nagiging ugali, pero hindi ganyang kasimple ang ibig sabihin ng pagiging katitisuran sa Biblia. Ipinakita dito na dahil sa iyo ay nagkakasala din ang iyong kapatid. Ganyan kabigat ang bagay na ito, mga kapatid. Ngayon, dahil napakabigat ng bagay na to, bakit hindi tayo dapat maging katitisuran ng ating kapatid? Ng sino man, ng sister man, or ng brother. As kung tingnan natin yan sa dalawang bagay, una, sapagkat may higit itong pananagutan. Sapagkat may higit itong pananagutan, at pangalawang bagay, sapagkat may higit na buhay kaysa kasalukuyan. Sapagkat may higit na buhay kaysa kasalukuyan. So yung unang bagay na mahalagang makita natin dito
Bakit hindi dapat tayo maging katitisuran o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid? Sapagkat meron itong higit na pananagutan. Ang sabi sa ating teksto, sa talatang 6, ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito, pumapatungkol sa kanyang mga alagad, na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Grabing bigat ang sinasabi dito ng Panginoon. Yung batong gilingan na binabanggit dito ng Panginoon ay yung ginagamit sa asno o donkey na tinatawag na donkey millstone. Ito ay, sa pagkakaalam ko, ito ay may dalawang bato. Magkabila na ililalagay sa leeg ng asno para sa kanyang paggiling. At ito ay napakabigat. Kung hindi pa nga ako nagkakamali, itong marahil dalawang batong ito, nasa leeg ng asno, yung gitna noon ay may kainan habang gumigiling, kumakain siya, ay parang mas mabigat yung isang bato. Hindi ako gaanong tiyak dyan, pero ipinapakita dito whether ito man ay pumapatungkol sa isang bato lamang na mas malaki o itong dalawang batong ito, ang tiyak dito, ito'y napakabigat. Isipin nyo, mas mabuti pa raw na lagyan tayo nito sa ating leeg at ihagis tayo sa kalaliman ng dagat kaysa maging katitisuran o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Anong gustong ipakita dito? Parang gustong ipakita dito na para na tayong hinatulan ng kamatayan o death sentence. At totoo yan mga kapatid, isipin nyo na lamang na kung ilagay mo sa iyong leeg ang gilingang batong ito at ihagis ka sa kalaliman ng dagat, sa tingin mo ba ay makakaahon ka pa? Hindi na. Hindi mo na makukuhang lumutang pa dahil sa bigat ng bato. At kanyang kabigat ang sinasabi dito ng Panginoon. So ang isang kapatid na nagiging katitisuran o sanhi ng pagkakasala ng kanyang kapatid ay may miserabling kalalagayan ng kanyang pananampalataya o espiritualidad. Hindi ito pumapatungkol sa ating kaligtasan. Kung nawawala ba ito o hindi. Hindi po ito pumapatungkol dito, pero pinapakita dito ang kamiserablihan ng iyong espiritualidad o marahil yung kalalagayan ng iyong pananampalataya. At yan ang ipinapakita sa ating teksto. Uli, pansinin niyo, sinabi sa talatang 7, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Alam niyo, pinakita dito na talagang mangyayari ang pagkatisod. Kahit marahil parang ayaw nating mangyari ito, talagang mangyayari ang pagkatisod. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi nito. At dahil daw dito, kahabag-habag ang sanlibutan. Ang sanlibutan naman na tinutukoy dito ay hindi pumapatungkol sa physical creation, kundi sa kasamaan o sa pagiging makasalanan ng tao. At dahil daw dito, dahil mangyayari ang mga batong katitisuran, darating, kahabag-habag daw ang sanlibutan. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, mas kahabag-habag ang taong pagmumulan niyon. Mas kahabag-habag ang taong pagmumulan ng pagkatisod. Ganyan mo makita ang bigat ng pagiging katitisuran sa iyong kapatid.
Marahil pamilyar tayo sa salitang kahabag-habag, sa English ay wow. Ipinapakita dyan ang kamiserablehan ng kalalagayan ng isang tao. Pag sinabing kahabag-habag ka, ay saan tayo pamilyar ng paulit-ulit na sabihin ng Panginoon na kahabag-habag kayo? Ay sinabi niya yan sa mga eskriba at mga pariseyo. Ipinapakita yung kamiserablehan ng kalalagayan ng mga taong ito. Ay isipin nyo, ganyan inihalintulad ang taong pinagmumula ng pagkatisod o pagiging sanhi ng pagkakasala ng kanyang kapatid. Kahabag-habag ka. Alam nyo, kapag ang isang kapatid ay inilalagay natin sa pagkakasala, dahil sa atin, na ilalagay natin ang ating kapatid sa pagkakasala, ginagawa nating miserable ang kanyang kalalagayan. Pero higit doon, ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng kanyang kapatid. At ganyan natin makita ito, mga kapatid. Ngayon kung iisipin natin, bakit napakabigat ng konsekwensya nito? Parang mayroong napakaseryosong konsekwensya ito, kaya nga, ang punto natin ay meron itong higit na pananagutan. Sapagkat ang taong inilalagay natin sa pagkakasala ay walang iba kundi mga taong naglagay ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ng Panginoon na sino man daw maglagay ng batong katitisuran sa kahit isa man, kahit isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pa sa kanya na bitina ng mabigat na batong kilingan sa kanyang leeg at ihagis ka sa kalaliman ng dagat. Napakabigat ang sinasabi dito, mga kapatid. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga para sa Panginoon ang isang alaga, ang kanyang isang alagad sa isa sa maliliit na ito. Pinapakita dito yung napakahalaga sa Panginoon maging ang kanyang isang tupa. At yan nga ang makakita natin sa kalooban ng Panginoon sa susunod nating mensahe. Pamilyar tayo sa isang tupa na nawala. At hinahanap ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, yan ang ating matutunghayan sa ating susunod na mensahe. At kung minsan ito ang problema natin, kung minsan ay parang wala tayong pakialam sa ating kapatid. Totoo na meron tayong responsibilidad sa ating mga sarili, yan ang ating kalawang punto, pero wag nating kalilimutan na meron tayong responsibilidad sa ating mga kapatid. At kung minsan, ito ang nagiging problema natin. Kung minsan parang wala tayong pakialam sa kapakanan o kabutihan ng ating kapatid. Kung minsan pakialam lang natin ay yung kabutihan natin. Alam nyo, siguro kung sa ating pagkakasala, tayo lamang ang napapariwara. Marahil okay lang yun. Yun dahil ginusto mo yun eh. Pero ang problema sa ating pagkakasala ay merong nahahawa. Merong napapagaya. May naaapektuhan na pananampalataya ng iyong kapatid. Ang sabi nila, kapag daw yung isang bulok na kamatis ay isinama mo sa isang marahil sa mga ibang kamatis na maayos, ay makakahawa ito. Mahahawa marahil yung na maayos na kamatis. Napakabago parang kamatis.
Pero kung minsan, ganito ang nangyayari sa atin. Ang hamon sa atin ay, dahil ang kasalanan ay nakakahawa, mag-ingat ka na pagmulan nito. Nabanggit ko kanina na ang pagkatisod ay tiyak na mangyayari. Muli, ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Ibig bang sabihin nun, hindi natin ito maiiwasan? Ibig sabihin ba na okay lang na mangyari sa atin ito? Hindi po. Ipinapakita dito na meron tayong responsibilidad dito. Muli, yan ang ating mas makita sa ating ikalawang punto. So gustong ipakita sa atin dito na hindi talaga dapat mangyari sa atin na maging katitisuran o sanhin ng pagkakasala ng ating kapatid. At kuminsan itong hindi naintindihan ng isang kapatid. Para sa kanya, mamumuhay siya sa kanyang sarili. At parang wala namang masama doon na mamuhay ka sa iyong sarili. Pero ang problema sa pamumuhay mo sa iyong sarili, may napapariwara, may napapagaya na iyong kapatid. Marahil, nagkakasala ka, pero isipin mo na dahil sa iyo nagkakasala din ng iba. Maaatim mo ba o masisikmura mo ba? Na dahil sa iyong pagkakasala, nagkakasala din ang iyong kapatid. Marahil sabi ko nga, kung ikaw lang ang napapariwara, marahil okay lang dahil ginusto mo na mapariwara. Pero dahil sa iyo, napapariwara din ang iyong kapatid, parang hirap isipin. Ang hirap isipin sa isang Kristiyano, sa isang kapatid ang ganyang kaisipan. Tandaan natin na hindi lamang tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay tayo kasama ang ating mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo isang iglesia. Ngayon kung isipin mo na ikaw isang iglesia, o kabilang sa isang iglesia, iisipin mo lang ba ang iyong sarili? Ang sabi ni Pablo sa Roma 14, talatang 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Mapapansin nyo na kung saan nakasentro ang ating relasyon. Nakasentro ito sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito nakasentro sa ating mga sarili. Ang ibig sabihin na kung ating relasyon nakasentro kay Kristo, ibig sabihin kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung kanyang nais ipagawa sa atin, dapat iyon ang nakapangyayari. Mamaya nga lamang ay muli nating aalalahanin ng banal na hapunan at bahagi sa ating pag-alala ng banal na hapunan ay ang pagbasa natin, pagpapanariwa natin ng ating church covenant. At nais ko lamang pansinin ninyo ang isang linya na sinabi sa huling bahagi ng pangalawa sa huli sa ating church covenant. Ang sabi dito, to be slow to take offense, but always ready for reconciliation. Pero itong nais kong sabihin dito, and mindful of the rules of our Savior to secure it without delay. Ngayon, ano yung masasabi natin na isa sa marahil hinihingi sa atin ng Panginoon o isa sa mga rules ng ating Panginoon? Nasasabi natin na iyon ay yung hindi tayo maging katitisuran o sanhin ng pagkakasala ng ating kapatid. So,
Meron itong higit na pananagutan, pangalawang bagay, sapagkat may higit na buhay kaysa kasalukuyan. Dito ipinakita ng Panginoon na kung ano man daw ang nagiging sanhi ng pagkakasala natin, ay wag daw nating hayaan na umiral iyon sa ating buhay. At inilarawan ito sa parte ng ating katawan, gaya ng kamay, paa at mata. Hindi ibig sabihin dito na ito lang yung parang pwedeng pagmulan ng ating pagkakasala. Ito ay mga halimbawa lamang para ipakita na meron mga bahagi ng ating buhay na pinagmumulan ng ating pagkakasala. At siguro ang kapansin-pansin dito ay yung paraan kung paano natin susupilin ang kasalanan na ito na marahil umiiral sa ating buhay. Ipinakita dito na meron tayong dapat gawin dito. Halimbawa, kung ang kamay mo daw ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ang sabi dito, putulin mo ito at itapon. At ganyan din ang sinabi sa paa. At hindi pa natapos dyan, kung ang mata mo naman ang nagiging sanhi ng pagkatisod, nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Alam natin, hindi yan literal, pero ipinapakita lamang dyan na mayroon talaga tayong dapat gawin sa kasalanan. Ibig sabihin, dapat drastic ang dealing natin sa kasalanan. Hindi yung parang binay-baby natin ang kasalanan. Ngayon kung isipin natin, anong dahilan nito? Bakit hindi dapat umiral ang anumang kasalanan sa ating buhay? Sapagkat ipinakita dito na meron tayong buhay na papasukan. At ito yung buhay na darating. At masasabi natin na yung buhay na to na darating, na ating papasukan, ay higit na buhay kaysa kasalukuyan. Mahalaga na ganyan ang iyong pagtingin. So ang pagtingin sa higit na buhay na darating ay naglalayo sa kasalanan, sa kasalukuyan. Kung hindi ganyan ang iyong magiging pagtingin, na parang iniisip mo wala ka namang papasukang buhay, wala namang higit na buhay na darating, marahil magpapatuloy ka na lamang sa pagkakasala. At ito ang hindi naintindihan ng marami. Para sa kanila, ang mas mahalaga ay yung buhay sa kasulukuyan. Yun ang dahilan kung bakit sa kabila na namumuhay sila sa kasalanan, okay lang sa kanila. Tila wala silang pakialam sa kasalanan. Alam niyo siguro kung walang higit na buhay na darating, marahil magpakasasa na nga lamang tayo sa kasalanan. Sa ibang salita, marahil kung walang impyerno, kung walang kapahamakan na darating sa tao, magpakalublob na lamang tayo sa kasalanan. Pero hindi ganon. Naalala ko lang tuloy yung aking isang sinabi sa wake nga ng anak ng ating kapatid na si Leia. Ang sabi ko doon, siguro kung natatapos lamang talaga sa kamatayan, ang buhay ng tao dito sa mundo, ay gawin na lamang natin ang lahat ng gusto nating gawin dito sa mundong ito, gaya ng pagpapakasasa sa kasalanan. Sapagkat parang nakakalamang naman yata ang iba. Kasi pare-pares tayo mamamatay. Parang talo yata ako na sila nagpapakasasa sa kasalanan sa mundo. Tapos ako hindi. Parang hindi yata fair yun. Pero hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay harap tayo sa paghahatol o paghuhukom ng Diyos. At kung minsan itong hindi naintindihan ng mga tao,
Kung iisipin nga natin, parang kalamangan o advantage yung kumpleto ang parte ng ating katawan. Sa unang tingin, ganon. Pero aanin mo ang iyong kumpletong katawan, kumpleto ang parte ng iyong katawan, pero ibubulit ka naman sa impyerno. At yan ang sinasabi dito ng Panginoon. At kung minsan itong hindi naiintindihan ng mga tao, sa atin ng mga mananampalataya, pinapakita dito na marahil hindi maayos ang ating buhay sa mundong ito. Kulang ang parte ng ating katawan. Kung isipin mo, kulang ang parte ng iyong katawan. Parang ang pangit. Pero nakakahigit pa rin ito. Nakakahigit pa rin tayo. At kung minsan ito rin ang hindi naintindihan ng maraming Kristiyano, akala nila ang pagiging kulang ng parte ng katawan ay disadvantage. Hindi po, sa katunayan, ito ay kalamangan. Marahil halos tayo na narito ay nakakita na ng isang handicapped person or handicapped people. Ay hindi ko meron silang kapansanan o tila parang meron silang kakulangan, ay kulang talaga sila. Ganyan mo ba tinitingnan yung isang handicapped person? Marahil hindi. Sa katunayan, kung minsan ang kanilang tila kakulangan ay yung pa yung kanilang kalamangan. Minsan nga, isipin mo kung sino pa yung parang literal na kulang ang kamay, kulang ang isang paa, marahil kulang ang isang mata. May kakulangan sa kanya. Parang iisipin mo, nakakahigit tayo doon. Parang kawawa naman. Hindi. At kanya natin tingnan ng ating kalalagayan bilang mga Kristiyano. Ang hamon sa atin ay bilang may higit na buhay na darating, huwag nating pairalin ang anumang kasalanan sa ating buhay. Merong nag-iisip na dahil merong buhay na darating, na dahil ligtas na siya, wala na silang pakialam sa kasalanan. Hindi po. Mali ang ganyang kaisipan sa kaligtasan. Totoo na wala nang mapapahamak na Kristiyano sa kabila, marahil na siya'y nagkakasala. Pero ang isang tunay na ligtas, ang isang tunay na may buhay na papasukan, hindi batbat ng kasalanan. Huwag natin kalilimutan, may impyerno. Ang impyerno ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat mamuhay sa kasalanan. At ito ang paalala ko sa mga kasama namin ngayon. Minsan pa sa bulwagan na to, maging sa inyo na kasama namin online. Gusto kong sabihin sa inyo na merong impyerno, merong kapahamakan. At kung ang buhay mo ay batbat ng kasalanan, walang sala na ibubulit ka dito. Kung ang mga mananampalataya walang sala na papasok sa buhay, ikaw wala kang sala na papasok sa walang hanggang kamatayan. Pero hindi ito ang nais kong mangyari sa inyo. Ang nais ko sa inyo ay pumasok kayo sa buhay. At yan yung buhay na darating. At ang buhay na yun ay na kay Jesucristo lamang. Kaya sana manampalataya kayo kay Jesucristo. Huwag kang mag-enjoy sa mundo.
Huwag kang marahil nasasarapan ka sa mundo. Marahil, okay ako, kumpleto ang aking katawan. Pero isipin mo na ito yung iyong kalalagayan, marahil kumpleto, maayos, pero ibubulit ka sa impyerno ng apoy. Ang hirap isipin. Sana ganito rin nyo ito iniisip. Huwag nyo itong tingnan o isipin na parang napaka-simpleng bagay. Ang nakasalalay sa inyo ay inyong mga kaluluwa. Totoo na ang mga Kristiyano kung minsan talagang hindi parang maayos ang kanyang kalalagayan. Ito naman ang gusto kong sabihin sa mga kapwa ko mananampalataya. Parang hindi kaaya-aya, kulang ang parte ng ating katawan. Mas mabuti na yon. Kaysa naman kumpleto ay ibubulit tayo sa impyerno. Nabanggit na kanina si George Whitefield. Si George Whitefield ay gumamit ng isang ilustrasyon na yun daw isang makasalanan, inhalin tulad niya sa isang taong bulag na sa kanya daw paglakad ay hindi niya na mamalayan kasi nga bulag. Hindi niya na mamalayan na ang kanyang tinatahak ay bangin. At iyon ay ang bangin ng kamatayan. Bangin ng kapahamakan. Bangin ng impyerno. At gusto kong sabihin sa inyo minsan pa na ang buhay nyo ay bat-bat ng kasalanan. Walang pag-iisip na pagsisisi. Hindi nyo namamalayan na inyong tinatahak ay bangin na pala ng kamatayan. Kaya minsan pa ako'y umaapila sa inyo na huwag kayong mamuhay sa kasalanan. Ngunit para naman sa mga mananampalataya na, ako'y nakatitiyak na wala tayong bangin na tatahakin o walang kapahamakan na nasa unahan natin. Pero dahil kung sinasabi mo na ikaw ay hindi bulag, sana ay hindi ka namumuhay sa kasalanan. And marahil ang masasabi nating simpleng hamon sa atin na mga mananampalataya na huwag mong higit na panghawakan na dahil ligtas ka, ay okay lang na magtampisaw ka sa kasalanan. Ang atin pong hymno na aawitin bilang tugon na pinamagatang sa trono ng Diyos, magandang sinabi sa ikalawang talata. Ang sabi dito, kung tuksihin man ng dyablo at usigin sa sala ko, si Kristong aking pansagot. Salay minsanang tinapos, dahil si Kristo'y namatay, ako'y lumayat na buhay, ako'y pinawalang sala ng Diyos nang dahil sa Kanya. Muli dito pinapakita yung pribilehiyo na meron tayo kay Jesucristo. Pero sana sa kabila noon ay makita natin ang kaakibat nito. Awitin natin bilang tugon sa trono ng Diyos. Magwakas po tayo sa panalangin. Dakilan naming Diyos, aming mahabaging Ama. Tunay nga po na nagpapasalamat kami sa pribilehyo na meron kami sa iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo. Tunay na higit siya sa lahat ng mga pagpapala na pwede naming matanggap sa mundong ito. At tunay na napakahirap isipin na kami na mga maliliit, marahil hamak sa mundo,
ay binigyan nyo ng napakalaking pribilehyo na ikaw ay aming matanggap sa aming mga buhay dahil sa iyong biyaya. Ngunit o Diyos, nakita namin ang mga kaakibat nito. Nakita namin ang mga tungkulin at mga responsibilidad na meron kami sa aming mga kapatid. At nawa nga o Diyos ay tulungan niyo kami sa mga bagay na ito. Tunay na kami ay mga mahihina, mga makasalanan. At kuminsan dahil sa aming mga kahinaan at mga pagkakasala, hindi namin namamalayan na kami ay nagiging katitisuran sa aming mga kapatid. Nagiging sanhi din ang kanilang pagkakasala. Hindi namin namamalayan na sila man dahil sa amin ay nalalagay sa miserableng kalalagayan ng kanilang pananampalataya. Ngunit o Diyos, tulungan niyo kami sa mga bagay na ito. Nakita namin ang bigat ng pananagutan ng isang pinagmumula ng katitisuran. Tulungan niyo kami sa bagay na ito. Nawa nga kung anumang mga bagay sa aming buhay na nagiging sanhi ng aming pagkakasala. Tulungan niyo kami na ito'y aming maharap. Tunay na tratuhin namin ang kasalanan na isang seryosong bagay. Huwag naming maliitin ang kasalanan sa aming mga buhay. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat sa buhay na darating. Nawa nga ito yung aming higit na tingnan upang hindi kami magpakasasa at magpakasarap sa mundong ito. Pagaman nga kung minsan ay may mga hamon, marahil at suliranin na aming pwedeng kaharapin bilang iyong mga anak. O Diyos, nagsusumamo kami maging sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bisita, sa aming mga kasama sa mga oras na to sa pagsamba. Nawa makita nila ang kanilang kahabag-habag na kalalagayan sa iyo. Makita nila ang pwedeng maging bunga ng kasalanan sa kanilang buhay. Kaya pumilos ka rin sa kanilang buhay at sila man, Panginoon, sa iyong biyaya at habag ay pumasok sa buhay na darating, sa buhay na walang hanggan, kapiling ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa mga oras na to. Tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.